kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained PH. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Batay sa impormasyon ni Kendall, nagpasya si Jenny na hinding-hindi niya patatawarin si Megan. Malinaw na sinabi ni Kendall na sa mismong performance ni Jenny ay nakita niyang personal na i-disconnecta ni Megan ang koneksyon ng musika. Kahit tumigil ang mga instrumento, matapang na nagpatuloy si Jenny sa pag-awit gamit lamang ang mikropono. Sinubukan ni Megan na itanggi ang lahat ng paratang, ngunit hawak ni Kendall ang hindi matatawarang ebidensyang video. Nang ipakita ito sa publiko, nagulat si Jenny na tanto niyang hindi chismis kundi patunay ng maruming pakana ni Megan. Sama-samang sinisi ng lahat si Megan at siya'y napaiyak. Walang simpatsya ang mga kapwa performer ni Jenny. Alam nilang hindi mapapatawad ang pagtatangkang sirain ang kanyang performance. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, naging matagumpay ang performance ni Jenny. Samantala, lumala ang sitwasyon. Nagdulot ng direktang tunggalian kina Minji at Dara. Hindi pa alam ni Coach Bana na paulit-ulit siyang nililinlang ng kanyang asawang si Freddy, ngunit nagsimula ng maghinala si Minji. Napansin niyang palihim na hinahawakan ni Freddy ang likod ni Dara at ginugugol ang oras sa mga tagong lugar kasama siya. Pinalaan ni Minji si Coach Bana. Coach Bana, mahigpit mong bantayan ang iyong asawa. Malalim ang hinala ko na palagi siyang kumakampi kay Dara at palihim na nakikipagkita. Isang araw, magigising ka na lamang na ikaw ay pinagtaksilan. Ang mga salitang ito ay nagtanim ng pagdududa sa isip ni Coach Bana. Kaya't nagpasya siyang bantayan si Dara ng masinsinan. Pagkatapos ng event, sabik na hinanap ni Jenny si Net. Si Net naman ay nalulunod sa lungkot at pag-aalinlangan. Bagamat malalim ang kanilang pagmamahalan, pareho silang nahihiyang ipahayag ang tunay na damdamin. Inamin ni Jenny sa sarili kung gaano niya kamahal si Net. Samantala, nagsimula na ang mga problema ni Miss Monica. Nakita niyang sumisikat ng husto si Jenny at natanto niyang mali ang kanyang pagsuporta kay Migan na hindi karapat-dapat. Napuno siya ng galit at pagsisisi. Sa aktibong suporta ng grupong BGYEO, lalo pang tumaas ang kasikatan ni Jenny. Nakita ito ni Miss Monica at naisip niyang dapat nang alisin ang mga hindi karapat-dapat sa grupo. Ngunit hindi madaling tanggalin ang isang mapanlinlang na tulad ni Megan. Lubos na nagsisi si Monica na tanto niyang minsan ay pinaalis niya ang napakatalentadong si Jenny at pinili ang arogante at tusong si Megan. Ang pagkakamaling iyon ay nagdulot ng kapahamakan sa kanyang pamamahala at naunawaan niyang bunga iyon ng kanyang sariling mga aksyon. Samantala, malayo sa Japan, si Amelia na sumasailalim sa gamutan ay labis na nasaktan at nagalit sa mga pakana ng huwad na apo niyang si Megan. Nagpasya siyang bumalik sa Pilipinas. Lubos na nabasag ang kanyang espiritu, kaya't naisip niyang wakasan na ang kanyang buhay nang walang karagdagang gamutan. Pakiramdam niya ay wala na siyang halaga sa mundo. Lalo na't hindi niya makasama ang kanyang tunay na apo na si Jenny. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng desisyon ni Jenny, babala ni Minji, kalungkutan ni Net, pagsisisi ni Monica at paghihirap ni Amelia. Pinagdurugtong ang pagtataksil, pagbubunyag at emosyonal na pagtutuos. Nang magkaharap sina Jenny at Kendall ng grupong Nixie, labis na nabalisa si Kendall sa kasamaan ni Megan dahil siya mismo ang nakasaksi at nakapag-record kung paano i-disconnecta ni Megan ang musika sa performance ni Jenny.
Nang magtagpo ang Nixie at Rumi Group na pinamumunuan ni Megan, diretsahang kinutya ni Kendall ang kanyang pagkatao at inatake siya. Sa sandaling iyon, dumating si Jenny at nakita ang dalawang grupo na mainit na nagtatalo. Pagkakita kay Jenny, sinabi ni Kendall, "Dumating ka sa tamang oras, Jenny. Napakahalaga ng iyong presensya at dapat mong malaman ang katotohanan." Nagulat si Jenny at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ibinunyag ni Kendall na si Megan ang nagputol ng koneksyon ng musika sa kanyang performance. Tulad ng dati, sinubukan ni Megan na magbigay ng huwad na palusot. Sinabing walang basehan ang mga paratang. Ngunit mariing sinabi ni Kendall na hindi kailanman mananaig ang kasinungalingan laban sa ebidensya. Saka ipinakita ang sikretong video sa publiko. Nang makita ang video, namutla ang mukha ni Megan at natanto ni Jenny na hindi chismis kundi katotohanan ang paratang. Si Megan nga ang kumilos ng may pagkapuot laban sa kanya. Nabali na ng tuluyan ang pasensya ni Jenny at hinarap niya si Megan ng galit. "Megan, hindi pa ba natatapos ang iyong maruming selos? Kailan ka magbabago?" Matatag na tumindig ang grupong Nixie sa tabi ni Jenny. Walang pag-aalinlangan, hinila ni Jenny ang buhok ni Megan at malakas na inalog siya. Tatlo sa mga kasamahan ni Jenny sa Rumi, nang makita ang marahas na sitwasyon, ay umiwas sa gulo at iniwan si Megan, sinabing nararapat lamang ang parusang kanyang tinatanggap. Sumama ang mga miyembro ng Nixie kay Jenny, lalo na si Kendall, na galit at tumulong kay Jenny na hilahin si Megan sa buhok. Sa sandaling iyon, dumating sina Minji at Coach Bana na pagtanto nilang lumalala na ang sitwasyon. Sumigaw si Minji, "Jenny, tama na, itigil mo na, bigyan mo ng kaunting awa si Megan." Noon, pasa at sugatan na ang mukha ni Megan. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Jenny kay Kendall na ingatan ang video bilang ebidensya. Ipinahayag niyang sa halip na pisikal na paghihiganti, hahanapin nila ang hustisya sa pamamagitan ng batas upang tuluyang matapos ang mga pakananimigan. Sumang-ayon si Coach Bana, sinabing dapat ipresenta sa korte ang hindi matatawarang video upang panagutin si Megan. Samantala, ang balita ng biglaang pagbibitiw ni Megan sa grupong Rumi ay lubos na ikinagulat at ikinagalit ni Miss Monica. Sa matinding galit, hinubad niya ang kanyang sapatos at ipinalo sa ulo ni Megan. Sumisigaw, "Gusto mong umalis sa grupong ito? Una mong malasahan ang parusa ng aking sapatos." Si Dara na nakamasid mula sa malayo ay nakaramdam ng matinding sakit at kahihiyan. Alam niyang hindi niya kailanman nasaktan ang sariling anak. Ngunit si Monica ay hayagang ipinahiya si Megan dahil sa kanyang walang katapusang pagsuway. Sa sandaling iyon, dumating si Nanette at Jenny, nagulat sa nasaksihang galit ni Monica habang pinapalo si Megan at binabantaan siya. Si Net ay nahulog sa malalim na panloob na tunggalian, hindi na kayang pigilan ang kanyang emosyon at labis na nagdusa sa matinding sakit ng damdamin. Hindi lamang si Net, kundi si Jenny rin ay nagdurusa sa loob. Sa kabila ng kanilang malalim na pagmamahalan, mali nilang inakala na may ibang pumalit sa kanilang mga puso. Tuwing susubukan ni Net na makipagkasundo kay Jenny, ang presensya at kilos ni Akira ay nagdudulot ng selos at maling akala sa kanyang puso. Sa kabilang banda, tuwing susubukan ni Jenny na makipag-usap kay Net, ang tila pagiging malapit ni na Kendall at Net ay nagbigay sa kanya ng maling akala na maaaring may romantikong relasyon sila. Dahil sa mga ganitong hinala, nagsimula silang lumayo sa isa't isa. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng pagbubunyag ni Kendall, pagharap ni Jenny, pagsaway ni Minji, galit ni Monica, at maling akala ni Nanette at Jenny. Pinagdurugtong ang pagtataksil, pagbubunyag, at emosyonal na tunggalian sa patuloy na drama.
Sa puntong iyon, natanto ni Negan na matapos siyang mahuli ng aktwal, tuluyan nang nawala ang lahat ng kanyang pag-asa. Samantala, inakala ni Jenny na si Ned ay nasangkot na sa ibang relasyon, kaya't naisip niyang mas mabuting lumayo. Gayun din, naniwala si Ned na may mas malalim na ugnayan sina Jenny at Akira, kaya't siya'y umurong. Ngunit sa likod ng lahat ng distansya ay pawang walang basehang hinala, maling akala at matinding hinanakit. Nagkulong si Jenny sa kanyang silid, lubos na nilulumo ng depresyon, habang si Ned naman ay hindi mapakali at walang tigil sa pag-aalala. Sa matinding paghihirap ng kanyang damdamin, naisip ni Net na iwan ang lahat at bumalik sa kanyang bayan sa China dahil siya'y may dugong Chino. Ngunit sa huling sandali, nakumbinsi niya ang sarili na bago umalis ng bansa, kailangan niyang harapin si Jenny kahit isang beses. Agad na lumabas si Net ng bahay at nagtungo sa isang flower shop. Bumili ng maganda at napakamahal na bouquet. Nagpasya siyang pumunta sa bahay ni Jenny upang makipagkita. Noon, si Jenny ay nakaupo sa kanyang silid. Malalim ang iniisip nang biglang tumunog ang doorbell. Nang buksan niya ang pinto, nagulat siya nang makita si Net na nakatayo roon. May hawak na bouquet. Nagulat si Jenny at nagtanong, Net, bakit bigla kang narito? Kalma namang sumagot si Net na dumating lamang siya upang makita si Jenny at walang mali o hadlang sa bagay na iyon. Inanyayahan siya ni Jenny na pumasok. Magkasama silang naupo sa bukas na patsyo ng bahay at nagsimulang mag-usap ng tapat kung saan iniabot ni Net ang bouquet kay Jenny ng may pagmamahal. Matapos tanggapin ni Jenny ang bouquet, hindi na nag-aksaya ng oras si Net at diretsong inihayag ang kanyang pag-alis. Nagulat si Jenny at nagtanong ng dahilan at malinaw na ipinaliwanag ni Net, aalis na ako sa bansang ito magpakailanman at babalik sa China. Sa narinig na puno ng matinding lungkot ang puso ni Jenny, natanto niyang wala ng oras para sa pag-aalinlangan o pagtatago ng damdamin. Kung hindi niya ipapahayag ang kanyang tunay na nararamdaman, maaaring mawala na si Net sa kanya ay magpakailanman. Diretsong sinabi ni Jenny, Net, huwag kang umalis. Kung iiwan mo akong mag-isa rito, magiging lubos akong malungkot at miserable. Nagulat si Net at nagtanong kung ano ang tunay niyang ibig sabihin. Tinanong ni Jenny, wala ka bang nararamdaman sa ating relasyon? Totoo ba ang sinabi mong mahal mo ako? Mariing sagot ni Net na bawat salitang kanyang binanggit ay totoo. Dahil mas naging mature na si Jenny, nagpasya silang huwag nang pahirapan ang sarili sa damdamin at linisin ang lahat ng maling akala. Tinanong ni Jenny kung may relasyon ba si Net kay Kendall at agad itong itinanggi ni Net. Gayun din, nang ipahayag ni Net ang kanyang hinala tungkol kay Akira, nilinaw ni Jenny na si Akira ay parang kapatid lamang na palaging sumusuporta sa kanya sa oras ng hirap. Sa pagkawala ng lahat ng pagdududa, muling formal na nag-propose si Net kay Jenny. Sinabi niyang dahil sa kanilang malalim na pagmamahalan, mas mabuting yakapin na nila ang kanilang relasyon kaysa magdusa ng walang kabuluhan. Tumugon si Jenny, bago ko tanggapin ang iyong proposal at simulan ng ating pagmamahalan, kailangan mong kausapin ang iyong ina. Alam kong ayaw niya sa akin at hinding-hindi niya ako tatanggapin bilang iyong kapareha. Tiniyak ni Net na walang problema at handa siyang harapin ang kanyang ina na si Miss Monica kasama si Jenny agad-agad. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng kalungkutan ni Jenny, pag-alis ni Net, paglilinaw kay Akira, at proposal ni Net. Pinagdurugtong ang tema ng pagmamahal, pagdududa, at tapang sa harap ng pagtutol. Itinatampok ng salaysay na ito ang kalungkutan ni Jenny, proposal ni Net, papel ni Akira, at pagtutol ni Monica, pinagdurugtong ang mga tema ng maling akala, pagkakasundo, at tapang. Matapos nito,
Nagpaalam si Jenny kina Minji at Piri, sinabing pupunta siya sa gusali ng Rumi. Ang matapang na hakbang na ito ay nagdulot ng kaunting takot kay Jenny. Nag-alala si Minji para sa kanyang anak at nagbabala, "Mag-ingat ka, Jenny. Maaaring muling subukan ni Nadara at Migan na saktan ka." Nakita ni Net ang pag-aalala ni Minji at banayad na nagsalita ng may pagmamahal. "Tia Minji, huwag kang mag-alala. Walang sino mang mangangahas na saktan si Jenny. Ang kanyang kaligtasan ay lubos kong pananagutan. Tatayo akong kanyang kalasag laban sa anumang panganib." Nangako pa si Net na mula ngayon, walang sino man ang makakasakit kay Jenny, kahit ang kanyang sariling ina. Sa usapin ng dangal at proteksyon ni Jenny, handa siyang durugin ang anumang hadlang. Nagulat si Minji sa kanyang paninindigan at nakaramdam ng ginhawa sa tapang at katapatan ni Net. Samantala, sa gusali ng Rumi, nagpatawag si Miss Monica ng agarang pagpupulong, dinaluhan ni Namigan at ilang dating kasamahan ni Jenny. Sa simula, ibinuhos ni Monica ang kanyang galit kay Megan. Ang ebidensya at video na nagpapakita ng sabotahe ni Megan sa performance ni Jenny ay kumalat na, nagdulot ng kahihiyan sa buong grupo. Galit na galit si Monica at idineklara na ang maruming pakana ni Megan ay nagdala ng kahihiyan sa kanyang buong kumpanya. Ngunit sa halip na magsisi, mayabang na inihayag ni Megan na magbibitiw siya bilang team leader at iiwan ang grupong Rumi magpakailanman. Lalong nagalit si Monica, "Hindi ganoon kadali ang umalis, Megan. Nakalimutan mo ba na mas binigyan kita ng halaga kaysa kay Jenny?" Ngumisi si Megan at sinabing wala siyang pakialam at aalis siya anumang oras na gusto niya. Ang pagsuway ni Megan ay nagpasabog ng galit ni Monica. Agad niyang hinubad ang kanyang sapatos at malakas na ipinalo sa ulo ni Megan. Sumisigaw, "Gusto mong umalis sa grupong ito? Una mong malasahan ang parusa ng aking sapatos." Nagulat at napahiya. Napaiyak si Megan sa sakit. Nakatayo si Dara sa gilid. Nakakunot ang noo sa galit habang nakamasid. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Nanette at Jenny. Nang makita nilang paulit-ulit na pinapalo ni Monica si Megan sa ulo gamit ang sapatos at galit na binabantaan siya, sila'y nagulat at hindi nakapagsalita sa biglang dramatikong pangyayari. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng tapang ni Jenny, panata ni Net, galit ni Monica, at reaksyon ni Dara. Pinagdurugtong ang mga tema ng katapatan, pagtutunggalian, at nakakagulat na pagbubunyag. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Series Explained PH channel